relationship. Kini si Mrs. Potiphar o si Joseph. Nahibalutan niya na. Nga si Mrs. Potiphar iyag yung giaghat ang lalaki si Joseph. Kung nagingon, dali, higda, kauban ka na ko. Kung sa ato pang binisya, dali, dulog ka na ko. Kung sa may sunod ng dulog, dulog-dulog lang. Pansalamat nga si Joseph, mga kaigsunan, was very careful with his hands what to touch. Mingon siya, dili ko makahimo nining usa ka dakong pagpakasala batok sa akong Dios. Be careful, little hands, what you touch. And one of the so-called forbidden fruits is forbidden relationship. Okay? Sunod, igsoon. Dili ang tanang kwarta ato. Na kwarta nga dili ato. Forbidden money. Si Sapphira o si Ananias, may ilang saan? Nga kung mahalin kini, wako kabalo sa itong ilang ibaligya, mahalin gani ni ang tanang halin, akong ihatag para sa buhay. Pagkahalin igsoon. Balang kasulatan na usab, nagingon, nga nausab ang hunona na ni Sapphira. Wa na nila dihatag. Unsa ni tabo? Namatay sila diha mga kaigsoon. Diha namatay sila. The forbidden money. What do you think sa atong mga halad o ikapulo? What do you think? Unsa ka ang inyong nauna? Nianang ikapulo nga atong hilabtan, kuwangan, mga kaigsoon. Ha? Kanang halad, di kaya na problema kay kanang halad, expandable man ka na. Pwede man ka na, mugamay, pwede mo gadako. Apan kining tayet, kining ikapulo. Fix ka na. Di yun na, pahilabtan, mga kaigsuunan. Nasayod ba mo? Nga sa mga Israelhanong saod daang nga tugon? Pag naanay mga nati nga mga karniro kading whatever. Ang tanang mga nati, lainon. O gunya sa turel, pasudlon. Ihap na sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag abot sa 10, igsoon, doon ay sungkod nga pula ang tina. Kanang tina ba? Balhibos karnero. Tuslob sa tina nga pula. Dayon, markahan ang sampot sa nating nga karnero. Buti pasabot nga kana ikapulo. Kada moaging nga kanapulo, tak, tatak sa sampot ang pula, ikapulo. Pagkahuman niya na, igsoon. Wato sila storel o ang tanang may pula nga sampot nga may marka nga maong ikapulo, lainon. Lainon. O dito nga ilan ang gilain, eksamino na po kung wa ba'y daot kining natihan ni. Ako lang ang giralit kaninyo, kaingon na ang kabalaan sa ikapulo. Maong naging Ginoo, ang tanang ikapulo sa yuta o sa bungas kahoy, kini balaan. Can you imagine that? Kung na po itong mga may marka nga pula, ikapulo mo ito, 1 by 1 susihon. Pag dunay masakiton, pa! Ibutang sa iyang bahin, pulihan, uglain, nga himsong. Pagtanaw niya nga dunay daot ang tel, tingali na piyang, pa! Ipasla sa dako nga turel, pulihan, ugmayang lawas. Pagtanaw niya nga kini nga nating nga karnero, dunay samad, bisag uwat mga kaigsunan. Pulihan ka na sa maayo nga karnero. Mao nga nagingon ng Dios, ayaw mong kalimot Israel. Ang ikapulo sa abot sa yuta o sa bungas kahoy, balaan. That's a forbidden money. So I appeal to you, mga kaigsunan. Sounds naive? It might be. Apan gusto lang ko nga pahinumduman ka mo. Kayo sa'y malimot target ta. Naisalapi, nabawal kita maghilabot niya na. So karon, derita. Piliyo na ito ugo sa atong hikapon. Ha? Piliyo na ito ugo sa atong hikapon. Adunay babae nga 12 na katuig. Adunay babae, Mateo 9:20,
O tanawa adunay babae nga nag-anto sa iyang regla. 12 na katuig. Kada adlaw ga regla, mga kaigsunan. 12 na katuig. Nga gusto siya muhikap sa sidsid sa sinina sa atong Ginoo. O iyang gihikap, brother. May babae nga nagsakit og regla nga kada adlaw ginarigla 12 katuig. Apan, miabot ng adlaw, hikap siya sa sidsid sa sinina sa atong Ginoo. So, nabi ninyo, kada magumingon ta nga nagriglag irregular kada adlaw sulod sa 12 katuig. Wa tay problema karon. Apan sa unang panahon paminaw ka mo kini. Kini nga babae tungod siyang regla nga way undang. Outcast kini sa sosyedad. Tungod siyang kaintang. Mao nga may balaod ang templo nga dili pasudlon ang mga babae sa panahon sa ilang binulan. So kini nga babae 12 katuig wa na makaadtog templo. O niya, dili po siya pwede makahikap sa laing tao. Kaya kung muhikap siya ang iyang kahugaw, nabalhin. Now remember, these are all ceremonial nga mga ordinansa nila. So, ang handom ra gyud sa babae mao, if I only touch his garment, I will be made whole. Grabing son ngayong handom. 12 na katuig, mga kaigsunan. Mao kini ang danguy-nguy ug paghilak sa babae nga din gisalikway siya siyang panimalayog sa sosyedad, nangita og kayuhan. Og ang kayuhan mao ra gyud if only I touch his garments, I will be made whole. Kung lamang ako makahikap sa sidsid sa sinina ni Ginoo, mamaayo ako. Harita sa version ni Lucas. Gitawag na itong Lucan version. Luke chapter 8, verse 43. Kaganiha ka Matthew to. Kini karon kang Lucas. Lucan version. Kaganiha Matthean version. Now, Lucan version. And there was a woman who had a discharge of blood for 12 years. And though she had spent all her living on the physicians, she could not be healed by anyone. Medyo niluag ang narrative ni Luke. Ang kang Matthew, do silang kabtuig. Kanunay, adunay regla. Apan ang kang Lucas, napay dugang. Napay dugang. Iyan ang gigasto ang tanan niyang kabtangan para sa doktor o mananambal. Apan wa gyud siya mamaayo. Mas tinaw, mga kaigsunan, ang Lucan version kaysa Matthean version. Gigasto na niya ang iyang kabtangan. Nagkadto-adto na lang siya diin og didto. Hapan walay tambal nga nakaayo kaniya. Nagpadayon ang Lucan version, verse 44. Ugon niya, midul siya diri sa likod niya. O gihikap niya ang sidsid sa sinina ni Ginoo, and immediately her discharge of blood ceased. Ug diha-diha mihunong ang iyang dugo sa iyang regla, mga kaigsunan. She touched. Be careful, little hand, what you touch. Ug salamat nga gihikap nining babay mong sidsid sa atong Ginoo sa iyang bisti. O nagyo na balang kasulatan, immediately, diha-diha, niundang ang mong dugo. Verse 45. Og si Jesus mingon, kinsa man tong naghikap ka nako. Apan ang ingon ng mga tinunang labi na ni Pedro, sa wala man. Ingon niya agalon, magtutudlo. Niya kita sa daghang panon sa mga tao, ginaduot kita. Ang tanang tao, kakahikap na to. Munang di ta maka, ingon nga doon na naghikap, kay ang mga tao, nakahikap na kinika na to. Tungod sa ilang kadaghan.
Panindot kayo tubag sa atong Ginoo in verse 46. Someone touched me, for I perceive that the power has gone out from me. Adunay gyud hikap kanako, adunay gyud. Kaya ako na matikdan nga adunay gahom nga miguwa kanako. He can perceive that somebody had touched him. Sa verse 47 na gyud diha. Ug sa diha ang nakita sa babae. Wa diay matago ang iyang paghikap. Mikurog siya sa tubangan ni Jesus ug mihapa ug nagingom nga ako katong naghikap. Hapan sa diha nga ako nihikap sa sidsid sa imong sinina, diha niundang ang ako dugo. What a confession, mga kaibigan. Ingon ang atong Ginoo na naghikap nako. Kaya namatikdan ako nga adunay gahom nga migawa kanako. Nabulan sa babae, nga wa gyud ay matako. Mihapa siya sa atong mga Ginoo, nagkurog og nang yun. Magtutudlo. Ako ang nihikap sa imong sidsid. Apan isulti na ako sa mga tao. Sa diha nga ako nakahikap sa imong sidsid, diha may punong pag-agas ang akong kabuo. Kung niya na gawin si Jesus. Luke 8:14. Daughter, your faith has made you well. Go in peace. Babae, ang imong pagtuo mo'y nakaayo kanimo, lakaw, uban sa kalinaw. Mga kaigsunan, atong tanawon kini, mo adto ta gamay sumada. Ang babae, nag-anto sa bleeding, 12 na katuig. 12 na katuig. Sa 12 katuig, wa siya makasulod sa templo kay bawal sa mga sacerdote. Di siya makahikap ni bisag kinsa. Bisag iyang manghinigog mas kinabuhi kung namay to'y anak, di makahikap sa anak. Kung namay to'y bana, di makahikap sa iyang bana. Sulod sa 12 ka mga tuig. O ang bana, di po makahikap. Panigso na yun nila. She touched the hem of Jesus. Iyang hikap ang sidsid ni Jesus. Sidsid lang, mga kaigsunan, sidsid lang. Iyang hikap. Ngaya, ako gusto ipasabot. Dili makahikap ang babae kung siya layo kang Ginoos. Nakuha niyo yung punto na ko. Nagyong malang kasulatan, o siya mihikap sa sidsid. Meaning to say, na ang babae, ang iyang distansya, doon. Touching distance lang yun, mga kaigsa. Ikaw ako, makahikap sa sidsid, sa sinina ni Ginoos, so to speak, kung kita doon kang Ginoos. Ako malikot. Kung unsa man ang problema sa atong kinabuhi, basigwa kini mahunong ang problema, kay wa kita makahikap sa sidsid ni Jesus. Sa reason nga wa kita makahikap, tungod kay layo ang atong kinabuhi sa relasyon sa atong Ginoo. Kita mahimulang dool ni Jesus. Pinagi sa atong pagtuo, pinagi sa atong pagkamatinumanon, mahimo kitang suod. And our distance between Jesus is only touching distance. Ano na pala ang leksyon ng atong makuha? Pag yung sige no, someone touched me. Ano na yun? Naghikap ka na ako. Ngayon si Pedro magtutudlo, katindaghan ng tao, alang-alang di ka masagiran. Ha? Pagkadaghan tao, alang-alang di ka mahikapan. Apan ang kanindot nini nga sugilan, nadihatag ni Jesus mo, walay duot sa tao nga makasagpod kaliwala kanatuog kaniya. Di na nakita sa kaaguliyang sa kalibutan. Di na masabtan ang dagan sa atong kinabuhi ning kalibutan. Haparegong balang kasulatan, pasagdahi. Pasagdahi nga nagkaaguliyang ang panon sa mga tao. Pasagdahi nga ang kalibutan, huwag na makasabot sa kahimtang karon. Daghanang nangamatay, pasagdahi. Kay kining tanan, di ni makasalipod ka nako,
Kaya ako, mahibalo kung adun may naghikap ka na. Itson, sampitas Ginisos. Hikapas si Ginisos. Kaya sa batang hikap nato kaniya, nagyon si Ginisos, I perceive that power has gone out of me. Iya di may balawan. Kung hikap ta ni Ginisos, pinagi sa atong pagtuo, pinagi sa atong pag-ampo, may balo ang Ginoo na ikaw ka ko ni hikap kaniya. Kaya nagyon siya, I perceive the power has gone out of me. Makamatikod yun siya, magkaisyon. May baluang yun niya nga natay problema kung musampit kita kaniya. The touching of the hem is actually the prayer that we're asking for the Lord. Mga kaigsunan, mo niyang bugtong pamaagi, literally di na makahikap ni Ginisos, but figuratively, makahikap kita ni Ginisos. Pinagi sa pagsumbong sa atong problema, nga dusin na tingali katuig nga kita nakiglayog sa problema nga right we sulban. But once you touch Jesus Christ, mo ingon si Ginisos, nakamatikod ko. Doon nagyoy ni kuhit na ko nga taga-Cagayan de Oro City. Because I perceive the power has gone out of me. Si Ginisos, dili ba matupasimutin nato sa mga katapon. Dili siya ma. Nga murag, bungol siya o butas siya. Makatabang siya ka na to. So, tingali ko ako, nakiglayog na yung problema nga gitawag na to, dusi katuig ng problema, so to speak. Apan mga kaigsunan, ang ako lamang mao, sige ni Jesus, sa dugay na kita nakiglayog sa problema, karon ug muhangyo ta kaniya. Mo ingon si Jesus, I perceive that somebody touched my hem because my power has gone out of me. Isumbong na to sa Ginoo. Unsa ka ng dusi katuig nga problema na to, so to speak. Isumbong na to. Tingali mga kaigsunan, sa dusi ka mga tuig, wa kita makadul sa atong Ginoo. Ug wa ta makahikap sa ang sidsid. Nga naman, kay sa bilabay nga dusi ka tuig, kanunay ang atong gikanubayan ang forbidden fruits of our life, so to speak. Tingali igsoon. Ang atong kamot kanunay nagahikap-hikap nining mga forbidden fruits, so to speak. Figuratively, kining tanan nga gidili sa atong Ginoo na forbidden fruits. Wa maayo ang atong balatian sa sala. Tungod kay kita, in the past 12 years, so to speak, kanunay kita nakiglayo niining ginadili nga bunga sa kahoy. Yes, mga kaigsunan, ako naghangyo kanina. Duol kita ni Ginisos. Kaya aron kita makahikap sa ansitsit. Kay kung layo kita ni Ginisos, layo ang atong kinabuhi, kay kita nakiglayog din tanang gidili nga bunga. Example, you and I could never touch the hem of Jesus Christ. Kung nagyang balang kasulatan, batag sampit nato kaniya. Batag doon nato kaniya, nobody is ignored because he can always perceive that somebody had touched him because the power has gone out of him. Pagkanindot ka pasalig sa ating Ginoo, na kung lamang muduol kita ro makahikap kaniya. Pinagi sa atong pagpangayo, sa kaayuhan sa tanan atong giantos, makabatikod siya. He can perceive nga dunay nahikap, mga kaigsoon. Kining kasikas kalibutan. Kining balatian karon sa kalibutan, di ni makababag sa pagduol nato ngadto sa atong Ginoo. Di ni makaali, mga kaigsunan. Kabisan sa kaguliyang sa kalibutan, kung musampit lamang kita kaniya, he can perceive because the power has gone out of him. Wala gyud usa na ignore sa Ginoo. Mataghikap nato
iyang babatian na doon ay sampit kaniya. Yes, mo nga nagingon nga atong Ginoo, anak, gikan karon. Kay ikaw mihikap ang kanako. Ikaw misampit man kanako. Ang 12 ka tuig nga imong pakiglayog sa problema sa imong kinabuhi. Ang 12 ka tuig nga ikaw nagkanibo sa mga forbidden fruits nining kinabuhi tungod sa imong pagtuo. Naayo ikaw. Ang atong pagtuo, mao lamang kini ang bugto nga elemento sa atong kadasin, sa pagduol nga labing duol kita ngadto kaniya. Pinagis pagtuo, mahimo kitang duol sa atong Ginoo, o pinagis pagtuo ang atong hikap kaniya, iyang mamatikdan, o gunya kita mamaayo ang atong tibuok nga pagkatao. Yes, mga kaigsunan, by faith, touching. Pinagis pagtuo, hikapa siya. Pinagis pagtuo, dula siya. Pinagis pagtuo. Ug di kayo na nato kining mga bunga nga gidili mga kaigsunan. Tingali mo ba ka nato? 12 na katuig kanunay kitang nakiglayog, nakigdula-dula sa mga forbidden fruits na ining kinabuya sa yuta. The forbidden relationship, the forbidden food, the forbidden drink, the forbidden money. Hunos, sa may aging 12 katuig, nakiglayog kita niini, kanunay kita nakigdula-dula. Apan karong takna, ako mag-awag sa matag usa. Be careful, little hands, what you touch. Ang ato lang hikapon, mong sid-sid sa sinina ni Jesus. Pinagi sa atong pagtuo. And every time you touch Jesus Christ, muingon ang Ginoo, na nagsampit na. Na taga-Amerika, na taga-Pilipinas, na taga-ubang naso, na taga-Middle East, uban pa, hikap niya ako, kaya akong gahom, migulak-ikan ka na. So I implore unto you, mga kaigsunan, be careful, little hands, what you touch. Magapo kita. Salamat o Diyos sa pagpahinumdum ka na. Daw baryohanon nga mga pahinumdum. Gani ang uban tingali, muingon, nga kinaraan kaayo, kini nga puno. Apan ako nagatuo mga kaigsunan, nga ang atong Diyos, nabinaw ka na. Nga dili kini kinaraan, kung dili, gikan pa kaniya to hangtod karon. Kung unsa ang iyang gidili hangtod karon. O kung unsa ang iyang gitugot hangtod karon. Ug salamat, nga sa labay nga gitawag na mo og 12 ka mga tuig nga kami nag-antos. Tungod kay kami nagdula-dula sa tanang mga forbidden fruits ni ninyo ta. Salamat ka pinagi sa mundo. Ang amo lang ikaw. Ang sid-sid ni Jesus. Kay siya makabatikod na kami nagasampit na niya. O kunya, mamaayo ang tanan mo espirituhan mga kadautan. Kining tanan among pagdawatan sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.